Pasok yung Duterte, sila talaga yung nagsimula niyan. I remember yung unang fake news sila, yung ginawa raw safest city in the world ni Duterte yung Davao. Ang Davao. So it's fake news. Of course, dito sa Pilipinas, yun ang most dangerous. Ang Davao is most dangerous. Hello mga kabibig, welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na town with evidence. Oy nako Kabibig, ito naman ang bagong trending news na pinag-uusapan ngayon kung saan sinabi ni Trillanes na ang Davao daw ang pinaka hindi safe na lugar sa Pilipinas. Fake news daw yung pinapalabas ni Digong noon na ang Davao ang ang safest city in the world, ang Davao City. Hindi na totoo yun. Sabi ni Trillanes, fake news daw yun. Pinapakalat yun ni Digong para daw maniwala ang sambayan ng Pilipino at bobotohan si Digong that time na tumatakbo siyang presidente. Maniwala kayo kay Trillanes mga kabibig? Kung ano-ano mga nilalabas ni Trillanes. Sana kung maglabas man si Trillanes ng ganito mga statement, make sure supported by data. Hindi lang puro ngaw-ngaw, paepal, labas sa dila, kung ano-ano mga sinasabi. Ito sinabi ni Trillanes, grabe ay na-shock ako Ito sabi niya, Trillanes, sinabing gawa-gawa lang ni Duterte ang safest city in the world ang Davao City. Naku, alam mo ba Trillanes kung sinong kinalaban mo dito? Aside sa mga Duterte, ang mga Davaoenos. Kinalaban mo na ang mga Davaoenos. Kasi ang mga Davaoenos, they believe and they stand na safest city sila. 'Di ba? Tapos, sasabihin mo na gawa-gawa lang ng Duterte, yung safest city in the world ang Davao City. Parang sabi sa'yo, magitandog di mo ang ego sa mga taga-Davao. Parang sinampal mo ang mga taga-Davao City, ang mga Davaoenos. Ay, mga Davaoenos, mga sinungaling kayo. Hindi kayo nag-react ang sinabi ni Digong na gawa-gawa ito ni Digong na safest city kayo. O sumakay din kayo sa pinatrending ni Digong, 'di ba? Iginiit din natin si Senator Antonio Trillanes sa panayam sa Political All the Way programa ng One News PH na hindi totoo ang alegasyong tinaguriang safest city in the world ang Davao City. Ayon sa kanya, fake news ang claim na ito dahil sa patuloy na mga insidente ng pagpatay sa lungsod. Hala ka. Puti pa si Trillanes alam niya na meron palang pagpatay sa lungsod, may mga tinatagong krimen pala ang Davao City. Ipinakita ng senador ang totoong kalagayan ng seguridad sa Davao upang malaman sa publiko ang aktual na sitwasyon at hindi lamang ang imaheng pinapakita sa media at social media. Kayo mga Davaoenos, comment kayo dito. Oy, may nagsabi dito ba na persona ng grata yan si Trillanes sa Davao City at sa buong Mindanao? Uy, sabi ni Alamat Makapayag, Alamat Project, pwedeng gawing ng Davao persona ng grata yung si Trilling na yan. Yan mga kabibig. Kaya mas ayon ako na maghiwalay na ang Mindanao sa Luzon para matahimik ng ating bansa. Wala nang hahabol pa sa buhay mga Duterte. Kaya ng Mindanao maging Republic of Mindanao. Hindi naman ang mga Duterte nagpatunay yan, yung mga karanasan ng taong sa lugar nila na ang nagpatunay, hindi ang mga Duterte. Nako, nalipasan na naman ang gutom si Trillanes, sabi ni Kuya Dennis. Yan kabibig. Trilling, doon ka na lang tumira sa Mandaluyong, baka umayos ang pag-iisip mo. Gusto ng ibang tao, gawing persona ng grata si Trillanes. Walang problema at least natutukoy yung mga sindikato sa Davao. Now na, gawing persona ng grata. Congressman Pulong, manawagan kaming mga Davaoenyo, persona ng grata si Trillanes sa Davao. Naku, paano yan? Naku, mga kabibig. Nagalit na mga Davaoenyo sa pinagsasabi-sabihin. Makinig tayo sa video. Makinig tayo, kabibig ha. Ito na ang video, mga kabibig. Lakasan natin ang volume. Kapag tinignan mo, sa top 1,000 safest cities, hindi papasok yun dito sa Pilipinas, yun ang most dangerous. Nung pumasok yung Duterte, sila talaga yung nagsimula niyan. I remember yung unang fake news sila, yung
ginawa raw safest city in the world ni Duterte yung Davao. Ang Davao. So it's fake news. Of course, kahit yung kapag tinignan mo 1,000 sa top 1,000 safest cities, hindi papasok yun eh. Dito sa Pilipinas, yun ang most dangerous. Ang Davao is most dangerous. Kasi number 1 siya sa murder. Biruin mo yun. And statistics ito ng Philippine National Police. That time when he was mayor. Okay. Pero the way they were able to spin it, they made people believe na safe yung Davao. Tayo naman pumunta tayo ng Davao. Compare mo nga yan sa Singapore kung nasa kalingkingan yan. Hindi. But ganun eh. Yun yung fake news na ni-feed nila. And that time, hindi pa nafa-fact check, people believed it. So kaya siya naging presidente. Hindi ako taga Davao, pero nakita ko talaga yung re-respeto ang mga tao doon. Punta na ako doon mag-shopping at saka mag-bowling. National tournament, invitational, pumupunta na ako doon. Ngayon, may tournament kami na talagang national tournament. Tapos, hindi alam ng mga kasamahan ko kasi hindi ako taga Davao. Kasamahan ko na bawal ang public na maninigarilyo, yung smoke. Smoke sila. Alam mo ba na may fine na 1,500? That was before. Meron silang area na dapat kung saan ka lang manigarilyo kasi nga, kawawa naman yung mga tao na hindi na nanigarilyo tapos nai-inhale nila yung mga usok na binuga ng ibang mga tao. Talaga namang nilinis nila ang kanilang nasasakupan. Sobrang galing talaga ng mga Duterte. Hindi ako taga Davao, pero napatunayan ko po yan. Kaya nga, plan ko, bibili ng bahay sa Davao. Kasi mas safe doon kaya sa Luzon. Sa Luzon ba, pag nakarinig kayo ng pambansang awit, hinto lahat ng dadaan dyan, stop lahat. Walang pwedeng gumalaw. Mayroon ba kayo yan sa Davao? Wala. Kita nyo ba yung flood control nila? Ha? Sa Manila, binabaha. Sa kanila, wala. O, diba? Kahit ano pang panira nyo, maganda talaga sa mamuno. May disiplina. May takot ang tao. Hindi kawatan. Pag may mga sakuna, nangunguna ang Davao, ang 911 ng Davao. Sa Luzon ba, meron kayo niyan? Wala. Kaya, manahimik na lang kayo. Gaano ba ka-safe sa Davao? Well guys, dito sa Davao guys, while nag-aabang ka ng masasakyan sa kalsada guys, pwede kang mag-cellphone. Walang gagalaw sa'yo, walang kukuha niyan. Kahit sa loob ng jeep, pwede ka rin mag-cellphone guys, walang kukuha yan ng cellphone mo. Ganito kami sa Davao City. Ganito po ang Tatap Duterte. Dito kami sa Davao City ngayon. Grabe, ang linis. Hindi sila humaharang sa pedestrian lane. Ang napansin ko is, hindi siya mapanghe. Feeling ko lahat ng Davaoenyo masasabi yun, hindi talaga mapanghe dito. Kasi meron kami mga foreigner friends na yun ang laging sinasabi about sa Manila. Ang pinaka-primary amoy daw ng Manila is mapanghe. Obserbasyon lang, humihinto sila before ng pedestrian lane. Ang maganda dito sa Davao dahil bawal yung public yossing, mas masarap maglakad-lakad kasi hindi mabaho, hindi masakit sa ilong huminga. And in general, mas positive lang talaga. Ito, sobra siyang unnatural thing para sa aming mga Manileño. Sinabi ni Trillanes na binudol na tayo ni Duterte, na tumakbo si Duterte, tapos gawa-gawa na istorya na ang Davao daw ay safest place para maging presidente siya. Naniwala daw ang mga tao kay Duterte kaya binoto siya nung tanong po siyang presidente. Hala ka mga kabibig. Sabi ni Luis Tas, itong mga media kahit walang kwentang balita, ang sisipag magpalabas pa sa kasiraan ng mga Duterte eh. Diyan palang alam mo nang malaki ang binabayad sa kanila para lang ipabagsak ang kalaban ng bangag admin. Basta pera pag-usapan, gahaman talaga media. Ikaw ang fake news asong ulol. Di na ka nakamove on sa mga Duterte. Di ba? Punta ka sa Davao City. Kapag na-deadball ka, Trillanes, maniniwala ako sa lahat ng sinasabi mo na most dangerous city ang Davao City. From Axel. Iba din si Axel. From Cebu, si Sherlyn Gomez. And now living in Davao for 6 years, all I can say is this guy is effortlessly funny. Oh. Ang basura, malakas na ang loob dahil kay Bangag. O laka. Ginagawa mo ngayong race back dahil di ka kinuha ni Duterte, nakatandem noong 2016. Huwag kang maniwala dyan, punong hangin ang utak niyan. Oh. Davaoenyo ako. Nakatira ako sa Davao. Alam ko ang pamamalakad sa Davao. Safe kami dito. Walang patayan dito.
Baka sa Luzon meron. Hala ka. Sabi na isang netizen ha, the safest city in the Philippines is Dumaguete City with a safety index score of 81.36 according to the World Travel Index 2025 ranking. It is known for its low crime rate, gentle people, and cool climate, making it ideal destination for travelers and residents alike. So ito pala yung top 5 safest cities in the Philippines. Number 1, Dumaguete City, having 81.36 safety index score. Sunod, Davao City, 80.73 safety index score sa Davao. Bulacan, 76.42. Balanga City, 76.15. Lucena City, 75.24. Other notable safest cities includes Bohol, Tagaytay, Valenzuela. This is based on the World Travel Index as of 2025 ranking. So pangalawa, ang Davao City. Pero saan napulot ito ni Trillanes yung fake news daw yung safest city ang Davao. Gawa-gawa lang daw yun ng mga Duterte. Hala ka mga kabibig. Heto na naman tayo si Trillanes. Nako, ito na. Kailangan talagang i-persona ng grata yan si Trillanes. Nakakahiya. Nako po, yan ang mga kabibig. Sigaw ng mga Dabawenyo, persona ng grata kay Trillanes. Si Trillanes lang ang may sabi. Ngunit ang iba't ibang bansa, gusto nila ang Davao City. Maunlad, tahimik, naging magulo dahil sa mga sakim kapangyarihan. I must respectfully disagree, Mr. Trillanes. During my vacation in Davao years ago, I carried $500,000 in my backpack and walked around at night without incident. As someone who has traveled widely, I can confidently assert that Davao is one of the safest places I've visited. Its safety record is noteworthy, even surpassing that of major cities like Paris. Having come from Samar and Leyte, I can attest that Davao's safety standards are remarkably high. I must say, think before you speak. Wag puro kasingalingan, Mr. From Naresh Gadi Gatshita. Hala ka mga kabibig. Hala. Yun ang mga komento ng mga nagalit na ang mga tao ngayon kabibig. Lalo na mga Dabawenyo. If malaman ito yung iba mga Dabawenyo nag-comment na iba, persona ng grata si Trillanes. Anhig Davao irong buang para makita nimo. Ayaw patakagyaw-yaw diha kay wala ka nagpuyot diri sa Davao. Hala. A DDS member reaction discovering that their leader is a criminal ban naman sinasabi nila. Kawawa naman itong manong to, lalo masisira ulo nito. Yan mga kami. Patirahin natin si Trillanes sa kalye para sa ebidensya ng pinagsasabi niya. Oo nga, no? Dapat, no? Meron talagang record si Trillanes, data ba, to support na, tingnan nyo. Niloloko lang kayo ni Duterte, binubudol-budol lang kayo. Naniwala naman kayo. Pero ako, nakapunta ako sa Davao pumunta ako sa Indonesian Embassy. At, ang linis, kabibig, grabe. Tapos, friendly ang mga taxi driver. Ginaguide ka nila kung anong sasakyan mo or kung pwede ka bang mag-taxi or hindi kasi malayo yung Indonesian Embassy sa Davao. Galing ako sa airport tapos pupunta ako ng Indonesian Embassy sa Davao. Kasi dito sa Visayas at Mindanao, sa Cebu, walang Indonesian Embassy, sa Davao lang or either sa Manila. So I choose Davao City kasi gusto kong bisitahin ang Davao. Kung totoo ba talagang malinis sila at mabango? Ay paglapag ko, grabe ang linis kabibig. At ang bango ng Davao. Amoy durian. Opo mga kabibig. Tapos yung mga taxi driver, they will really help you. Tapos that time, parang nawala ako. Hindi ko alam kung anong sasakyan ko. Sumakay lang ako ng jeep that time. Tapos sabi ko, sir, pauwi na ako papuntang sa Visayas. Tapos hindi ko alam kung anong sasakyan ko. Tapos sabi niya, sir, mali itong sinakyan mo. Don't worry. Ang tawag dito Sabi niya, ihinto ko ang jeep
kung saan doon ka pwedeng sumakay. They guide me, mga kabibig. As in, super. Pati yung mga tao doon, they're very, hospitable, friendly. Hindi, ibig sabihin na takot sila sa mga Duterte. Hindi. Yun, kabibig, ang linis ng Davao, grabe. And, someday, sana makapunta ulit ako doon. Ay, nako. Yun na, kabibig. Maniniwala ba kayo, Katrilianis? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye, everyone. See you next time. Ay, nako, ang mga taboy nyo sumasigaw na personal ng gratitude si Trillanes. Naku, paano yan?